professional fight. And he's down again. Mahigit 20 taon nang si Iron Mike ang boksingerong may pinakamalakas na suntok. Tyson catches him with a right left hook, and he goes down. Two. Good instructions given by the ref in the early going. Mike gets him with the right hand. Sa 50 panalong profesional, 44 dito ay sa pamamagitan ng knockout. Kadalasan, natatapos agad ang kanyang mga laban sa unang round. Uppercut, and Marvis is hurt. Gumagawa tayo ng listahan ng knockout sa karera ni Mike Tyson. Mula sa kanyang pasabog na debut hanggang sa kanyang huling panalo. Kwento ito ng takot na pinamunuan ni Iron Mike. May ilang pagtatapos na parang di totoo. Oh, that was a tremendous left hand. Noong Marso 6, 1985 sa Albany, New York, si Mike Tyson, 18 taong gulang, ay unang lumaban bilang profesional laban kay Hector Mercedes. Narinig na ng mundo ng boxing ang mga usap-usapan tungkol sa batang alaga ni Cus D'Amato, pero wala ni isa ang handa sa kung ano ang kanilang makikita. Tinitigan ni Tyson si Mercedes na parang mabangis na hayop. Sa loob ng 71 segundo ng unang round, nagpakawala si Iron Mike ng mga malalakas na kombinasyon na nagpatumba kay Mercedes, dahilan para lumuhod siya at tanggapin ang bagong hari ng heavyweight. Pinatigil agad ng referee ang laban. Technical na knockout. Nagsimula ang bagong karera. Simula pa lang ng pagkawasak. Kung kamangha-mangha debut ni Tyson, mas nakakakilabot ika-4 niyang laban. Laban kay Ricardo Spain sa Resorts Casino Hotel, Atlantic City. 36 na segundo lang ang kailangan ni Tyson para tapusin ang laban. Pinabagsak agad ni Tyson si Spain sa 18 segundo. 17 fights, 15 and 2. Is only 2 losses. Oh, good right hand. Down goes Spain. Well, right hand is a strong one from Pagkatayo ni Spain, isang malakas na kaliwang hook ulit ang nagpabagsak sa kanya ni Tyson. Sa pagkakataong ito, di na nagbilang ang referee. Natapos na ang lahat bago pa makaupo ng maayos ang karamihan sa mga manonood. Let Spain continue, and here comes Tyson again. He got him with the left hand, and he's out of here. It is over. Naging alamat ang bilis at lakas niya. Pero nagsisimula pa lang magpainit si Tyson. 2 buwan matapos ika-8 profesional niyang laban, nakaharap ni Tyson si Michael Johnson sa Convention Hall, Atlantic City. Mas marami ng karanasan si Johnson. May record na 13 laban sa 3. Pero laban kay Tyson, hindi yon naging mahalaga. Pinabagsak siya ni Tyson sa unang suntok sa katawan. I'm glad you pointed it out because down he goes. Pagkatayo ni Johnson, tinamaan siya ni Iron Mike ng malakas na kanang suntok sa panga. Nawalan na ng malay si Johnson bago pa man bumagsak sa lona. Canvas. 23-pound weight advantage, and he put it all there. Natapos ang laban sa loob ng 39 na segundo at malinaw na ang pattern. Laging delikado ang sino mang makakalaban ni Mike Tyson sa ring. Noong unang araw ng Nobyembre, ilang araw bago pumanaw ang kanyang maalamat na tagapagsanay na si Cus D'Amato dahil sa pulmonya. Humarap si Tyson kay Sterling Benjamin sa Latham Coliseum sa New York. Si Benjamin ay may 6 na sunod na talo at mukhang madadagdagan pa ito. Sa loob ng 54 na segundo, winasak siya ni Tyson. 10 wins, 7 inside round 1. Did I say 7? Make that 8. Huling laban na ito ni Benjamin. Kaagad siyang nagretiro matapos maranasan ng tapang ni Iron Mike. 3 araw makalipas, namatay si Cus D'Amato. Wala na ang taong nagpalit sa isang problemadong bata mula Brooklyn tungo sa isang makinang mandirigma. Ngunit ang kanyang pinakamalaking obra ay papunta na sa rurok. Sa kanyang ika-7 profesional na laban, hinarap ni Tyson si Lorenzo Kennedy. May 3 panalo at umaasang magsimula ng karera. Ang mga pag-asang iyon ay naglaho sa loob ng 65 segundo. It is. Joke. Nagpatuloy pa ng ilang taon ang karera ni Kennedy, pero hindi na siya nakabawi mula sa matinding pagkatalo. Si Tyson ay may 7-0 record, lahat ng knockout ay sa unang round. Napapansin na ng mundo ng boxing na hindi lang basta ordinaryong boksingero ito, may kakaiba sa kanya, isang bagay na nakakatakot. Pero ang mga unang biktima ay mga hindi kilala. Ang tunay na pagsubok ay paparating pa lang.
kapag si Tyson ay makakaharap ng mga ranggong kalaban at mga bihasang kampeon. Noong Hulyo 26, 1986 sa White World of Sports ng ABC, umakyat sa ring ang anak ng heavyweight legend Joe Frazier laban sa mapanirang 19 anyos. Ito ang knockout na nagpasikat kay Mike Tyson. Si Marvis Frazier ay may 16 panalo at walang talo. Sikat siya at kahanga-hanga ang credential niya. Pero wala sa mga iyon ang nagkahalaga mula sa simula dahil inatake siya ni Tyson ng buong bangis. Isang matinding uppercut sa kanan ang nagpabagsak kay Frazier. Sunod-sunod na malalakas na suntok ang dumating na halos natanggal ang ulo niya. Uppercut, and Marvis is hurt. Frazier is down. Joe Cortez. Bumagsak si Frazier sa mga lubid, nakaupo at walang malay. Sa loob ng 30 segundo mula umpisa, agad pinatigil ni referee Joe Cortez ang laban. Ito ang pinakamabilis na knockout sa karera ni Tyson. Hindi lahat ng knockout ni Tyson ay kasing bilis ng kidlat. Laban sa veteranong si Jesse Ferguson, sa Houston Fieldhouse ng Troy, New York, ipinakita ni Tyson ang lakas niya sa kakaibang paraan. Seconds to go in the round. Ferguson about to become the black trunks belong to 19. Round 2. Apologize for the quality of our Makes him special. Not just power, but he really gets the punch there quickly. Right now, Ferguson's just fighting a survival. Be answered are his chin and his stamina. Right now, he's in. Mas matagal na tumagal si Ferguson sa ring laban sa profesional na si Mike Tyson kaysa sa alinman sa kanyang 17 na unang profesional na kalaban. Pero sa ika-5 round, tinamaan siya ni Tyson ng malakas na uppercut na bumali sa ilong niya. A TKO defeat out of decision. Was in trouble in both the first and 10th rounds, and now he's in trouble here. Blood coming out from the nose of Sa ika-6 na round, niyakap ni Ferguson si Tyson ng matagal at hindi siya pinakawalan. Kaya't wala nang nagawa ang referee kundi i-disqualify siya. Ferguson in his 10-round loss to Carl the Truth Williams. A TKO defeat out of decision. Ngunit nagdulot ito ng kontrobersya. Nagprotesta ang kampo ni Tyson dahil ang diskwalifikasyon ay magwawakas sa sunod-sunod na knockout ni Iron Mike. Nagkasundo ang mga referee at ginawang technical knockout ito. Noong Setyembre 1986, si Tyson ay may 24 panalo walang talo. At hinahanap niya ang pagkakataon para sa titulo laban kay Alfonso Ratliff sa Hilton ng Las Vegas. Muling ipinakita niya ang lakas. Sa round 2, tinamaan ni Tyson ng malakas na kanang suntok si Ratliff at napabagsak siya sa lona. Tyson has left little doubt about that so far. Right hand, that should be just about it. Davey Pearl looking very closely. And that's all. It's over. Natapos agad ang lahat at pagkatapos ng isang buwan, may tsansa na si Tyson na maging kampeon. Dito nagsimulang magbago ang lahat. Noong ika-22 ng Nobyembre, 1986 sa Hilton ng Las Vegas, hinamon ni Mike Tyson. 20 si Trevor Berbick, kampeon ng heavyweight ng World Boxing Council, para sa pinakaprestihiyosong titulo sa boxing. Si Berbick ay subok na kampeon. Natalo niya si Pinklon Thomas at nakuha ang sinturon. Matibay at delikado siya. Nakalaban pa niya si Larry Holmes ng 15 rounds, may karanasan siya. Nervous before the fight. He had never gone 10 rounds before, but Should be about the last hurrah. Pero hindi pa siya kailanman nakalaban ng isang katulad ni Mike Tyson. Sa ika-2 round, tumama si Tyson ng isang matinding kombinasyon. Malakas na kanang body shot, sablay na kanang uppercut. Pagkatapos, malakas na kaliwang hook sa noo ni Berbick. Ang sumunod na nangyari ay naging iconic. bangs the body. Wow, that uppercut is Tyson. Catches him with a right left hook, and he goes down. He goes down. He should be able to get up from this. His legs may be shut. They are. As Trevor Berbick falls back in the rope. I don't know if he's going to be able to continue. He's got the heart, but his body won't let him do what his mind wants to. And he's counted out. Natapos ang laban sa 2:35 ng ika-2 round. Sa edad na 20 taon, 4 na buwan,
At 22 araw, si Mike Tyson ang pinakabatang heavyweight champion sa kasaysayan ng boxing at nananatili ang record na ito. Dumating na si Iron Mike at hindi na muling magiging pareho ang heavyweight division. Bago nakuha ni Tyson ang kampeonato, hinarap niya ang kanyang unang matinding pagsubok kay James Quick Tillis. Unang beses may lumampas ng 4 na rounds kay Iron Mike. Ginamit ni Tillis ang galaw at depensa para mabigo si Tyson sa loob ng 9 rounds. He's such a young fighter, understands he can win a decision in this fight, Jim. He has to try to take Letson. Remember against Jesse Ferguson, look at the hand speed by Tyson. Past 119 of this round. Fight interview that he found that spirit. Sa ika-10 round, bumagsak siya dahil sa tuloy-tuloy na presyo ni Tyson. Will be interesting to see how Mike reacts to this. Closing with a flurry. The bell is going to sound. Hininto ng referee ang laban. Ipinakita ni Tyson na kaya niyang tumagal hanggang dulo at kahit ganoon, kaya pa rin niyang tapusin ang laban. Bilang World Boxing Council kampeon, unang dinepensahan ni Tyson ang titulo laban kay Pinklon Thomas, isang mapanganib na manlalaban na may malakas na kanang kamao. Binasag ni Tyson ang depensa ni Thomas sa 6 na rounds. Sa round 6 matapos ang sunod-sunod na matitinding kombinasyon, pinatigil ng referee ang laban. Thomas looks like he's ready to go. He's gonna hang on. Nail with the right hand. Thomas is gonna even cover. He's getting nailed by Tyson. This could be it. Thomas really nailed. Big left hook, big right hand. Down it goes, big right Thomas. I don't know if he can get up from this. Matagumpay na naipagtanggol ni Tyson ang kanyang unang titulo. Nagsisimula pa lang siya sa landas tungo sa pagiging kampeyon. Noong ika-16 ng Oktubre, 1987, ang Olympic gold medalist na si Tyrell Biggs ay pumasok na walang talo na may record na 15 sa wala. Wala siyang sapat na kredensyal para hamunin si Tyson. May laki rin siya na may taas na 175 metro at may mga kakayahan. Actually bobs in a pattern because his hands are down. Punch actually is thrown. Well, whatever he does, the fact that in law. Remember, Steven stated, people don't realize this. I learned Tyrell Biggs now. Start throwing some uppercuts. He took a big left hand there at that cut in the last round. And you're going to see him again. Sa ika-7 round, matapos ang sunod-sunod na atake ni Tyson, hininto ng referee ang laban. Oh, that was a tremendous left hand. Wasak na ang walang talong record ni Biggs. Nanalo si Tyson ng mga titulo mula sa Association ng Pandaigdigang Boxing at World Wrestling Council. Bukod pa sa bahagyang kontrol sa heavyweight division, ito ang laban na nagpatunay na kayang talunin ni Tyson ang mga alamat. Si Larry Holmes, 38 taong gulang, ay lampas na sa kanyang prime. Pero isa pa rin siya sa mga pinakamahusay na heavyweight sa kasaysayan. Hawak niya ang kampyonato mula noong 1978 hanggang 1983. Pero hindi naawa si Tyson sa tumatandang kampeon. Sa ika-4 na round, 2 beses niyang napabagsak si Holmes bago tinapos ng malakas na kanang hook ang laban. That was a right hand and down goes Holmes. Sure. What? And down he goes again from another right. Careful because Larry. Oh, that shot. That's huge it. Right hand. That should be it. And down goes Holmes, and that's going to be it. It's over. Ito lang ang tanging pagkatalo ni Holmes sa pamamagitan ng knockout sa 75 laban ng kanyang profesional na karera. Ang dating kampeyon ay nawalan ng laban matapos unang bumagsak kahit pilit siyang lumalaban. Ngunit lubos siyang natalo ng kabataan at lakas ni Tyson. Habang nagdedepensa ng titulo, pumayag si Tyson sa mabilisang laban kay Tony Tubbs sa Tokyo na tumagal lang ng 2 round. It's hurt. Tubbs is hurt. Tubbs is hurt badly. Ang lakas ni Tyson ay predictable sa pinakamahusay na paraan. Noong Hunyo 27, 1988 dumating ang pinakamahalagang laban sa karera ni Tyson bago si Buster Douglas. Ito ang knockout na naaalala ng lahat, ang sandali kung kailan naging hindi mapag-aalinlangan ng kampeon si Tyson.
Dumating si Michael Spinks na may record na 31-0 at hangaring maging lineal heavyweight champion. 2 ulit niyang natalo si Larry Holmes. Hindi pa siya na-knockout sa karera niya. Parehong sina Donald Trump at Muhammad Ali ay nanood mula sa unang hanay kung paano pumasok si Tyson, na 21 taong gulang, para depensahan ang kanyang 3 titulo. Ang laban ay nagdulot ng malaking atensyon at nakabasag ng mga record sa pay-per-view. Mula sa unang sandali, agad sumugod si Tyson kay Spinks para pabagsakin siya sa unang round. Tyson not afraid, as we expected, and Spinks ready to mix it up with him. Sa 71 segundo ng unang round, isang suntok sa katawan ang nagpabagsak kay Spinks. Una siyang napabagsak sa lona sa kanyang karera. Michael Spinks has keep moving because every shot. Uppercut landed inside. Nanginig ang mga binti ni Spinks nang bumangon. Mabilis siyang sinugod ni Tyson at muling pinatumba ng malakas na kanan si Spinks na hindi na nakatayo pagkatapos. Spinks has ever been down in a professional fight. And he's down again, and it's serious. Si Mike Tyson na ang undisputed heavyweight champion ng mundo. Sa edad na 21, siya ang pinakakinatatakutang boksingero sa buong mundo. Dapat ito na ang tagumpay ni Tyson, pero mas mabigat na pagsubok ang sumunod. Noong Pebrero 25, 1989, dinala ng Britanikong hamonero Frank Bruno sa ring ang kanyang laki, lakas, at suporta ng bansa. Nagulat din si Tyson sa malakas na kaliwang hook sa umpisa. Let's see how quick he stands. Bruno tries to keep him up. Bruno showing that he's not afraid, hanging on. Bruno's already tagged with the right hand. And there goes Bruno for the first time. Pero sa ika-5 round, nilamon ni Tyson si Bruno sa pamamagitan ng kanyang walang tigil na agresibo. Matapos ang magkakasunod na malalakas na tira, pumasok na ang referee. A fighter cannot be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele has... Nanalo si Tyson via technical knockout. Sa laban kay Carl "The Truth" Williams, nakuha ni Tyson ang kontrobersyal at malakas na knockout. Isang tusong kaliwang hook ni Williams sa unang round ang nagpabagsak sa challenger. He hasn't done that tonight. I wonder if that's a change of plan with him. Tiningnan ng referee si Williams at agad pinatigil ang laban. Tapos na ang laban. Ang lakas ni Tyson ay nananatiling talagang nakakatakot. Noong nagharap si Iron Mike at Buster Douglas, si Tyson ang na-knockout. Hindi siya ang nag-knockout at binago nito ang lahat. Noong ika-11 ng Pebrero, 1990. Sa Tokyo, si Buster Douglas ay may lamang 42 sa isa. Nagawa ang imposible, ngunit hindi siya nakaligtas ng walang sugat. By punch stat computations, 22 punches to 8. Round very hard right. We talked about intimidation before the fight. Douglas has so far, he's got pretty quick hands for a big man. Computations in the first 2 rounds, Buster Douglas landed. Tyson's corner saying, be smart, work your way in. Another good right, but Tyson... Si Tyson ay tumama ng isang malakas na uppercut na nagpatumba kay Douglas. Isang sandali na naging kontrobersyal dahil sa kakaibang pagbibilang ng referee na nagbigay ng ilang segundo pa kay Douglas para makatayo. Against the ropes, I've never seen. And there's a right hand uppercut and down. Sa round 10, tumira si Douglas ng malakas na uppercut. Sinundan ng kombinasyon ng 4 na suntok na nagpabagsak kay Tyson sa unang pagkakataon sa kanyang profesional na karera. Get in the shot that will finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas, and down goes. Si Iron Mike ay nabilang palabas. Ang walang talong pinakamasamang lalaki sa planeta, natalo sa unang pagkakataon. Isa pa rin itong malaking sorpresa sa kasaysayan ng sports. At ang kanyang aura ng pagiging hindi matalo ay nabasag. Ang buhay ni Tyson ay pumasok sa pababang spiral pagkatapos nito. Bilangguan, kontrobersya. Isang karera na di na muling mararating ang taas na iyon. Pagkatapos maglingkod ng 3 taon sa kulungan dahil sa panggagahasa, bumalik si Tyson sa boxing noong Agosto 11, 1995 laban kay Peter McNeely. Wala pang 2 minuto ang laban bago pumasok sa ring ang trainer ni McNeely, dahilan ng diskwalifikasyon. Mills Lane and stop that nonsense because they were starting to butt heads. Oh, Tyson with a left hook, a right up, and down goes McNeely again. McNeely's hurt this time, Steve. He's very hurt. He can barely...
Pero malinaw ang mensahe, may lakas pa rin si Tyson. Pagkalipas ng 4 na buwan, hinarap ni Tyson si Buster Mathis Jr. Ito ang unang lehitimong knockout ni Tyson mula nang siya'y makalaya. Lumabas si Mathis na malakas, gamit ang eksaktong galaw ng ulo para makaligtas sa unang 2 round. Jumping in, jumping out, pressing Mike, staying inside. We'll see what happens when he gets hit, though. Body punch. And he has done a nice job of slipping on the inside. Spectrum. We are through with round 1, and Buster Mathis has lasted. I'd get underneath Mike. He'd have to punch down at me, which is something he's not only not used to, but not as good at. Them trading now. Counter punch, and there's a body blow thrown with the heavy right by Mike. Sa ikatlong round, tinamaan ni Tyson ng malakas na uppercut si Mathis kaya ito bumagsak. Swing around on your opponent's side and crack. Oh, he got a right uppercut, another right uppercut, and down goes Mathis. Mathis no pudo continuar. At nalaman ng mundo na opisyal nang nagbalik si Iron Mike. 7 taon mula unang laban nila. Nagkaharap ulit sina Tyson at Bruno, ngunit ngayon si Bruno na ang CMB champion at ipinagtatanggol ang titulo niya. Agad umatake si Tyson, hinabol si Bruno ng malalakas na kanang suntok. Sa ikatlong round, matapos iwasan ang suntok ni Bruno, pinakawalan ni Tyson ang isang kombinasyon ng 13 suntok na nagtapos sa laban sa kalagitnaan ng round. He said he's not looking for the Tyson of Mathis. Here's a combination uppercut by Tyson. Tyson laying it on, pouring it on, down goes Bruno into the ropes. Muling nagkampeon si Tyson, pero sandali lang ang kanyang paghahari. Laban kay Bruce Seldon, kampeon ng World Boxing Association. 1 minuto at 49 na segundo lang ang kailangan ni Tyson para mabawi ang titulo. Pagkatapos pabagsakin si Seldon sa loob ng 70 segundo ng laban, ilang segundo lang ang lumipas. Malakas na suntok ni Tyson ang nagpabagsak kay Seldon sa lona at agad na tinapos ang laban. Straight up there. Now that's not. Oh, down goes Bruce Seldon. There, but he has fell. Back comes Seldon. And Tyson with a... Muling nagkaroon ng 2 sinturon si Tyson. Pero hinihintay na siya ni Evander Holyfield matapos ang sikat na diskwalifikasyon dahil sa pagkagat sa tainga ni Holyfield at 2 taong pagkawala. Bumalik si Tyson laban sa South Africa na si Francois Botha. Lamang si Botha sa puntos matapos ang 4 na rounds dahil sa kakulangan ng practice ni Tyson. Pero sa ika-5 round, bumagsak si Botha matapos tamaan ng malakas na kanang suntok ni Tyson. Stumbling around. 8, 9, can he make it? It's over. It's over. Mike Tyson has won. Nandoon pa rin ang lakas. Naroon pa rin ang gutom, pero wala na ang konsistensya. Sa Manchester, Inglaterra, nakalaban ni Tyson ang lokal na paborito, si Julio Francis. Umabot lang ng 2 round ang laban. 5 beses pinabagsak ni Tyson si Julio Francis bago napilitang itigil ang laban dahil sa kanyang mga kombinasyon. Laban kay Lou Savarese sa Glasgow, Scotia. Inabot lang ng 38 segundo si Tyson para tapusin ang laban. Pero nagdulot ito ng kontrobersiya. To get some respect, because Mike's only got 1 speed. It's fast forward. Within seconds, down. And within seconds, Savarese is down on the canvas. I told you Savarese was going to underestimate his speed and his power. A barrage by Tyson. The referee, John Coyle, steps between. And he continues. Coyle's trying to stop it. Tyson says, I'm sorry to the referee. Nagpatuloy si Tyson sa pagsuntok kahit pinatigil na ni referee John Coyle ang laban at tinulak pa niya ito. Nandoon pa rin ang lakas. Pero lalong lumalabas ang mga demonyo ni Tyson. Ang laban niya kay Clifford Etienne, ang huling knockout ni Tyson, ang kanyang huling kaluwalhatian. Sa edad 36 matapos matalo kay Lennox Lewis, akala ng marami tapos na si Tyson kay Clifford Etienne. Pinatunayan ni Iron Mike na buo pa rin ang kanyang instinct. Sa ika-49 na segundo ng laban, nagpakawala si Tyson ng perpektong kanang suntok na hindi nakita ni Etienne, kaya bumagsak siya sa lona. Inalis niya ang mouthguard at halos di gumalaw hanggang 10. Good instructions given by the ref in the early going. Mike gets it with the right hand, and Etienne is down. He was really nailed with a foot right hand. It's up the... Buhat siya ni Tyson at niyakap agad pagkatapos ng laban.
Siya pa rin si Iron Mike. Nakakawasak na lakas, klinikal na katumpakan, at paalala ng dati niyang sarili. Ito ang ika-50 at huling panalo ni Mike Tyson sa profesional na karera. 44 knockout, 50 panalo, 24 pagtatapos sa unang round. Karera mula 1,985 hanggang 2,005. Mula sa pasaway na binatilyo hanggang sa pinakabatang kampeon, walang mas lakas sa kanyang tira. Walang mas nakakatakot sa kanyang kalaban, at kakaunti lang ang kasing saya, kontrobersyal, at di malilimutan na karera. Gaya ng pananakot ni Iron Mike,